Ako, kabi-kabila po ang mga sakuna, mga ano, especially po pag lindol. Sabi nga nila dati, bagyo, anumang sakuna, pwede ka pang magremedyo. Pero kapag ka, alam nyo, lindol, wala kang pupuntahan. Kasi kapag ka yung mismong kinatatapakan mo, bumuka yan, naku po, nanay ko po. Naku po, di ba? Pero alam niyo ang Panginoon po natin, siya po ang protection po natin. No? Pero ano, 7.2, malakas po yan. Alam niyo may 7.3 nga raw eh. Yung 7.3 po na yan eh. Big one na po rito yan. Pag tumama yan dito sa Metro Manila, big one na yan eh, hindi ba? Pero alam nyo, basta, ang lindol po, isa po yan sa mga talagang alam natin na hinulaan din ng Bible na napakarami pong makakaranas, no? Maraming mamamatay, maraming ganito, ganyan. Actually, ano po ngayon, 17, no? 16? You know what? Anniversary pala kahapon nung 1990 earthquake. Bata pa ako noon, pero ang alam ko talagang parang dribble na bola yung kinalagyan namin that time. I mean, it's really devastating feeling, especially to those who lost their loved ones during that time dito sa Cabanatuan at sa Baguio. At I don't know, parang nagkataon lang ba na parang every July may mga lindol and all that? No. Ang lindol po, kahit anong oras pwede siyang umi-strike. Pwede po siyang, just like that. Kaya alam natin, ang Panginoong Jesucristo po, siya po ang ating gabay, siya po ang nagpro-protekta po sa atin. Let's always thank Him. Paggising po natin, Lord Jesus, thank you very much because I know sa maghapon to kasama ko po kayo. Ang lindol po, hindi lang po lindol ng dagundong nang nakikita natin. Pwede rin lindol ng buhay, lindol ng utak natin, no? Alam niyo ba paano nililindol ang buhay natin? Kapag marami kang mga problema, nililindol ang buhay mo. Automatic yan. Paano nililindol ang utak mo pag natatakot ka? Nililindol ang utak mo. So, sa lindol ng utak at ng buhay, atin din ideklara, klarong-klaro po ang ating isipan at klarong-klaro po ang ating mga buhay. Sapagkat I truly believe Jesus is truly in control. Again, pray for the people of Alaska. No? Hindi ko alam kung mga damages ng andyan, no? Pero malakas mo yung 7.3. It's not a joke. It's not an ordinary lindol or earthquake, no? At ang alam po natin, pag lindol na inabot na po lang ng 6, malakas na. Ano ba itong 7.3 nito? I mean, it's so heavy to bear, heavy to think that they experience that. Yung iba matatakot na, especially kung nandun ka sa mga towers, no? Sa Amerika, maraming mga towers na nagtataasan at talagang nagpapagawa ng mga condominium ng pagkakatataas-taas na ganyan. It's, mga establishments, mga tao doon talagang matataas ang pinapagawa. May skyscrapers, mga buildings. Nakakatakot pag doon kayo nabuhay. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. I mean, it's something like that we really need to consider also yung mga nararamdaman nila. Sapagkat nakakatakot po talagang maranasan yan. Pero ito po sabi ko sa iyo, in everything, in every way, Jesus is in control. Yun lang po, good night.